Magandang araw. Welcome back. Pag-usapan po natin itong banat ng mga kritiko, mga dilawan, pinglawan, dito sa pagkapanalo ng mga Duterte sa Davao City. Kasi 5 Duterte po ang lumaban doon, ay lahat po yan panalo. Okay? Ito si dating Pangulong Duterte, si Tatay Digong, ay nilampaso niya ang kanyang kalaban sa pagka-mayor na si Carlo Nograles. Gayon din si Mayor Baste, nanalo din sa pagka-vice mayor. Si Congressman Pulong, panalo din sa pagka-congressman sa 1st District. At maging itong mga batang Duterte, na anak yata ito ni Pulong, panalo din. 5 Duterte ang lumaban sa Davao, lahat yan panalo. Dahil dyan, kini-question ngayon ng mga dilawan kung bakit itong mga Duterte ay dinodomina nila ang kanilang kalaban sa Davao. Hindi nila matanggap na dahil sa good governance ng mga Duterte, kaya pinagkakatiwalaan ng mga Davaoenyo ang mga Duterte. Siyempre nga naman, ako halimbawa na lang, kapag maganda ang pamamalakad, ang pulisya ng isang punong bayan, mayor, vice mayor, congressman, bakit mo pa ipagkakatiwala sa iba na hindi ka sigurado? Ang serbisyo, unang-una, usapin ng kaligtasan, safety, peace and order. Ay kung maganda ang pulisya ng mga Duterte pagdating sa peace and order, bakit mo pa ipagkakatiwala sa iba? Di ba? Ang Davao, nagsimula yan sa pagiging isang lugar na masabi natin na pugad na mga luko-luko noong araw, pero dahil sa magandang pamamalakad, pulisya ni Tatay Digong, kaya ngayon ang Davao ay sumasabay na sa mga mahalaking syudad. Nagda number 1, number 2 pagdating sa safest city sa Southeast Asia. Diba? Hindi pa matanggap ng mga kritiko yan, hindi nila makita. Pinapaliwanag ng mga eksperto, ng mga analyst, na dahil sa good governance, kaya itong mga Duterte namamayagpag sa politika. Sabi ng mga kritiko, ano daw ba itong sinasabing pinagmamalaki ng mga maka-Duterte na good governance? Samantala itong si BP Sara, sabi nila, ay may issue sa confidential fund. Sabi pa ng mga kritiko, takot daw, ayaw daw ipaliwanag ni BP Sara itong kanyang issue sa confidential fund. Ito po ang sagot ng Vice President sa mga binabato ng mga kritiko sa kanya. Budget, no? Dili matagaan sa national. Ano sa reaction na to? I think more than enough ang budget sa Davao City nato para magpadagan og mga proyekto og mga programa dinhi sa ato ang syudad. In fact, when I was mayor, dili ko nagapangayo og projects sa congressman man or sa senator. Ang DPWH, ginapasagdan nako sila kung unsa ang ilahang mga proyekto. And we were able to really uplift the lives of Davaoenos at the time. And napataas nato ang ranking sa syudad sa Davao. We were number ano tayo? 4-3. Kalimutan ko. Number 4.
Number 4 tayo nationwide in terms of competitiveness. Nabayaran natin lahat ng utang natin. We were number 8 as richest city in the country. At the end of my term, nagawa natin na maging insurgency-free. And lahat yon, wala tayong hiningi sa congressman man or sa senators. Nganong dili ka mo mangutana lang ko kay wag gyud ko laing chance. Yes, ma'am. Nganong dili nimo i-answer lang ang ilang pangutana sa confidential funds? Yes, ma'am. Nag-attend ko, ma'am. Actually, Tagalogin ko na lang yung sagot, ha. Actually, nagtataka ako sa narrative nila. There was one time, meron akong narinig na interview sa isang tao na nagsabi siya na how can you support the Vice President when she refuses to answer the question about confidential funds. But if you can remember, umattend ako sa hearing ng House of Representatives. Una, umattend ako. I refused to take an oath because wala naman sa rules nila. But wala silang tinanong sa akin, kung maalala nyo, i-review ninyo yung hearing. Not one question was asked of me. And then the next time na umattend ako para samahan yung mga personnel ng OVP na sumasagot naman, nasasagot din naman nila yung mga tanong. Tapos when I requested that I assist the personnel of the OVP, sabi nila hindi pwede pag hindi ka mag-oath, diba? So sabi ko, okay, let's do this. I'll take an oath. They never asked one question. So I do not understand saan nanggagaling yung sinasabi nila that I refuse to answer because nandoon yung mga personnel ng OVP, lahat ng tinawag nila nandoon. In fact, kinulong pa nga nila si Yusek Laika Lopez. Nandoon ako. I protested sa kanilang anong tawag dyan? Sa kanilang rules na ang pinapagawa nila sa akin ay wala sa rules nila. And then the next time around, even if may protest ako sa rules nila, I said, okay, sige, if you want an oath, I'll give you an oath. But did they ask a single question? Wala silang tinanong sa akin. I-review nyo yun. Wala. So, hindi sa ayaw ko sumagot. Wala silang tanong during the hearings. And they met a dead end doon sa hearings nila na nag-decide na lang sila, okay, i-impeach na lang natin ito siya without any evidence at all of wrongdoing because nasa Commission on Audit ang lahat ng papers ng confidential funds. So, it's not true na ayaw ko sumagot. Wala silang tanong. Sa impeachment Kaya nga, di ba? Kaya nga sinasabi nila, mag-impeachment na lang tayo para masagot niya. And that is wrong. Di ba? Bakit ka naman mag-impeachment just to fish for wrongdoing? In fact, meron pa silang ginagawa ngayon kasi they counter the dead end doon sa committee hearings nila sa Congress. Meron silang binuksan na inquiry na naman ngayon na pinapatawag nila, hindi ang House of Representatives, ibang government agency na gusto nila kausapin ang personnel ng Office of the Vice President. Na sabi ko, once you send that letter of invitation, we will say no. Because number one, that fund is not the fund of your agency, it's the fund of the Office of the Vice President, and all the documents were submitted to the Commission on Audit, who is the correct agency to question the use of funds of all government offices. Ayan, malinaw. Malinaw po ang paliwanag ng Vice President. Okay? At tayo mismo ay nakita po natin yan noong umatin ang Vice President sa hearing ng Committee on Good Governance Good Government na pinangungunahan ni Joel Chua. Kaya nga doon sa hearing na yun, napahiya pa itong si Joel Chua nang siya po ay tanungin ng Vice President kung sino ang may authority. Pagdating sa sino ang appointing authority
ng mga ASIC, YOSIC. Ang sagot ng Attorney Chua, Congressman Chua, ay sekretary daw o si Vice President. Kaya po siya ay nasupalpal ni BP dahil hindi niya alam na ang may appointing authority ay ang Pangulo. Di ba? Di ba mga kasagsagan ng hearing diyan sa Kongreso ay bukang bibig nito mga young goons, binabanatan nila si BP Sara na takot daw umatin ng hearing kasi daw takot ang Vice President na matanong, magpaliwanag, ayaw magpaliwanag tungkol dito sa mga sinasabing confidential fund. Kaya nga nung umatin ang Vice President ilang beses doon sa hearing, nakaupo lang doon maghapon, wala naman nagtanong. Kitang-kita po natin yan. Sinayang lang nila ang oras ng Vice President na may trabaho. Pinatawag nila tapos ayaw naman na tanungin. Di ba? Ano ang tawag doon? Pinagluloko nila ang tao. Kunyari, lakas manghamon, nung nandun na yung inahamon nila, tamimi naman sila. Diba? Kahit alam ni BP Sara na ang tamang binyo para ipaliwanag itong issue sa confidential fund ay ang COA. Pero umatin siya, pumunta siya sa Congress para ipakita na siya hindi takot. Diba? Para ipakita sa mga tao, sa mga kritiko, sa mga congressman na siya hindi takot, sumagot. Nakaupo lang doon, yung ali. Hindi na pwede na magsasalita siya na hindi siya tinatanong. Ano yon? Ano akala niya sa Vice President? Loko-loko. Alam po ninyo mga kababayan na ito kasi mga kritiko, palibhasa sila ay mga kritiko, kahit sila ay nakapag-aral, matataas ang pinag-aralan, kahit na alam nila ang tamang binyo, tamang procedure, dahil sila po ay kritiko, nagpapanggap na sila ay mga mangmang. Ganun po yan. Di ba? Ganun po yan. Ito mga ito, sinasabing political analyst pa nga strategist. Pero dahil sila ay kritiko, kunyari, ang Vice President ayaw magpaliwanag. Ganun. Alam po ninyo, ako na nakikita ko na itong darating na 2028 election ay ito po ay magiging labanan na ulit ng mga Duterte at Dilawan, Pinglawan. Ito mga Marcos wala na to wala na ito. Bagsak na po itong political career ng mga Marcos. Kaya inaasahan natin na ito pong labanan sa 2028 election, lalo sa pagka-presidente. Ito po ay labanan ng Duterte versus sa Pinglawan. Okay? Kaya itong mga tahimik, itong mga issue ng mga Dilawan, ng mga nagdaan, muli po itong lulutang ulit pag malapit na ang eleksyon. Okay? Iyan po ang ating inaasahan. Ay ito mga issue patungkol sa mga Duterte, lahat na. Lahat na ng issue na pinupukol sa mga Duterte sa ngayon, lahat na nailabas na ng mga kritiko. Pero nananatili na nakatayo, nananatili na malakas sa masa, sa Pilipino, ang mga Duterte, lahat na, pinukol na Mamamatay tao, kurakot, masamang tao, lahat na. Pero ito, Duterte pa rin.
itong nagdaang eleksyon na mayagpag ang mga Duterte sa nasyonal ay itong mga congressman na sinasabing 86% daw na mga congressman ay nanalo. Ay yan po ay siyempre in-expect natin dahil siyempre may pondo eh. May pondo siyempre. Di ba? Ay ang sabi nga, di ba? Kaya nga nag-aaway-away ngayon eh. Nag-aaway-away ang mga congressman, pati itong manager ng alyansa. Eh, ngayon nag-aaway sila. Nagsisisihan sila sa sinapit ng alyansa. Eh, sa kangkungan pinulot eh. Biro niyo ba naman? Bong Revilla natalo. Si Binay natalo. Tolentino natalo. Pacquiao natalo. Ito mga ito, may mga pangalan na eh. Bakit sila nalaglag? Di ba? Dahil sa kapalpakan nitong administrasyon. Ito po. Sabi ni BP Sara, yung sinapit ng alyansa ngayon na nangulilat, sabi ni BP Sara, dahil daw yan kay Pangulong Marcos. Kung bakit nangulilat ang alyansa ngayon, eleksyon. Dahil sa mahinang performance ni Pangulong Marcos. Pero ayon naman kay Toby Chanko na siyang tumayo bilang manager ng alyansa, ang sinisisi niya ay dahil dito sa ginawang impeachment ng Kongreso kay BP Sara. Okay? Totoo naman. Totoo yan. Totoo yan na yung sinasabi ni Toby Chanko na yan. At tama rin ang sinabi ni BP Sara na ang sinisisi niya si Pangulong Marcos sapagkat ang lahat ng iyan di yan mangyayari kung si Pangulong Marcos ay merong political will. Dahil po siya ay weak leader, kaya siya apektado nitong kabalbalan na pinagagawa ng Kongreso ni Speaker Romualdez. Di ba? Tama po si BP Sara. Tama din si Congressman Toby Chanko. Di ba? Lahat niyan. Si Abalos. Talo rin. Ito mga ito may mga pangalan sa politika pero talo sila. Di ba? Talo sila. Meron silang makinarya. Meron silang resources. May pera sila. Pero itong pambato ng PDP na wala namang pera, walang resources, walang makinarya, nag-number 1, number 3, number 6. Ito nga si Camille Villar at saka si Amy Marcos. Kung di ito inendorso ni BP Sara, baka wala to, laglag to di ba? Kaya lang, siyempre si BP Sara po ay mabait. At itong si Camille Villar ay kaklos din naman ng mga Duterte. Alay ng mga Duterte, kaya tinulungan ni BP Sara. Kaya nanalo. Diba? Ganun yun Kaya sa mga dilawan, yung mga tinatago nyong amoy ng mga nagdaan nung kayo pa ay nasa
posisyon noong Pangulo si Noynoy Aquino, maglalabasan ulit yan sa 2028 kapag nagtapat ang Duterte, DDS at mga dilawan. Sino pambato nyo? Rizal Tiberos? Silini? Sige. Lahat na binato nyo na eh.